Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak at whatever. Ako, nakakatakot naman to kabibig. Wala na. Ito na ang katapusan ni BBM. 8 million KOJC members. So sugod na sa Malacanang para patalsikin, para pababain sa puwesto si BBM. Paano na to? 8 million katao, ang dami yan. Susugod. Yung 8 million KOJC members all over the world yan, uuwi yung iba. Uuwi lahat. At magtapok-tapok sila. Tapos susugod sa Malacanang. Paano kaya ito solusyonan ni BBM? Heto mga kabibig ha. Heto yung yung video kung saan nagbigay na ng hudyat ang kanilang speaker, mga kabibig. So manood tayo mga kabibig ha. Manood tayo ng eksklusibo. As lahat ng kingdom leaders, nakikinig kayo ngayon, maghanda na kayo. Kasi dire-diretso na to. Tayo na ang pupunta sa Malacanang. Hindi natin sila hihintay na lulusubin tayo. Tayo ang lulusob. Malacanang. Hintayin nyo kami. Hala. Hindi kami maghihintay kay Tore. Kami ang hintayin nyo. 8 million Filipinos, 8 million kingdom members. This is now a call for us to rise up. Hindi natin masisisi ang Kingdom of Jesus Christ sa kanilang panawagan na bawiin ang suporta ng mamamayang Pilipino sa kanilang pangunguna upang patalsikin sa poder si Marcos Jr. sa pagkakaisa ng mamamayan. Magandang gabi sa inyong lahat, sa lahat po ng mga kingdom citizens, sa lahat ng mga full-time miracle workers, at sa lahat ng mga tagasunod sa kingdom ministry, sa lahat ng ating mga kaibigan, ating mga supporters dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Muli nagpapasalamat tayo at pinagkaloob ng ating dakilang Ama ang pagkakataong ito upang mag-isagawa na naman ang presscon. At malalaman natin ang plano ng mga kaaway natin. Hindi naman dapat kaaway kasi dapat silang taga-tupad ng batas pero hindi nila sinusunod. Tama. Betrayal of trust. Ito ang naging resulta, ito ang naging reason kung bakit ganito na lang ginigipit ang Kingdom of Jesus Christ. Kasi nung may kaso nga si Pastor at binuhay yung kaso, sinabi naman ni Pastor, haharapin niya yan. Balik-balik sinasabi ni Pastor, haharapin niya ang kaso na isinampa sa kanya, binuhay lang ito ha. Totoo. Ang garantiya lang na wala talagang extraordinary rendition. Susunod talaga sa extradition treaty ang Amerika. Huwag lang makisawsaw ang mga Amerikano. Correct. Pero nangyari ba? Hindi. Walang garantiya. Kahit yung presidente natin, hindi pipirma. Hindi man lang magarantiya. Wala man lang tayong narinig sa presidente, sa DILG, correct, sa DOJ, correct, sa AFP, correct, lalong-lalo na sa PNP. Correct. Wala. Bakit? Pag pipirma siya, ano sabi? Ma-o-offend ang Amerika. Hala. Ma-o-offend ang Amerikano. Mapapahiya siya sa mga puti. Yan ba ang klaseng presidente na nararapat na mamuno sa Pilipinas? Grabe. Bakit hindi niya proteksyonan ang karapatan ng aming pinakamamahal na pastor? Pastor Apollo C. Quiboloy, na alam namin sa amin, wala talaga siyang kasalanan. Kaya haharapin niya yung kaso. Yun nga lang, makikialam itong Amerika. Pero itong presidente na ito, wala siyang pakialam sa mga mamamayang Pilipino. Hindi man lang in-honor ang constitutional rights ng aming pinakamamahal na pastor. Correct, Pilipino rin si pastor, pero wala siyang pakialam. Ang pinagsisilbihan niya, Amerikano. Correct. So matino pa ba ang presidente nito? Correct. Hindi yan matino. That betrayal of trust Betrayal of trust will trigger us. But that is the reason why tonight, the whole of the Kingdom of Jesus Christ, I'm already calling lahat ng members, lahat ng supporters, lahat ng full-time miracle workers dito sa Pilipinas, lahat ng kingdom leaders, nakikinig kayo ngayon, maghanda na kayo kasi dire-diretso na to. Tayo na ang pupunta sa Malacanang. Hindi natin sila hihintay na lulusubin tayo, tayo ang lulusob. Tayo na. Hindi tayo aalis
hanggat hindi bababa, hindi ako nananawagan ng hair follicle drug test. Dahil alam na ng buong Pilipinas, na buong mundo kung anong kang klaseng tao. This time, Malacanang, hintayin nyo kami. Hindi kami maghihintay kay Torre. Kami ang hintayin nyo. 8 million Filipinos, 8 million Kingdom members. This is now a call for us to rise up. At wala nang karapatang mamahala pa ang presidente ngayon. You don't have the right now, no? Kasi hindi mo binigyan ng right ang aming pastor, wala ka na ring right na mamuno dito sa bansang Pilipinas. Binaboy mo ang karapatan ng aming pastor, binaboy mo ang Pilipino, isang Pilipino na nagmamahal sa ating bansa, binigay ang kanyang buhay, ibinigay ang resources ng kingdom para maging supporter nitong bansang ito. Pero anong ginawa nyo? Kaya itong nangyayari sa amin, June 10, lahat ng kaso na binuhay nyo na patay na accusations, fabricated lies, galing sa iyo kasi wala nang, nakatali ka na sa Amerika. Hindi Pilipino ang pinaglilingkuran ni Bongbong Marcos, ang Amerika. Kaya tayo mga Pilipino, panahon na. Nagluklok sa kanya, binigay namin ng resources ng kingdom. Totoo. Binigyan ka namin ng platform. Totoo. Para merong papansin sa'yo. Dahil sa mainstream media noon, wala. Kasi nga mga corrupt kayo. Wala talagang ininiwala sa pangalang Marcos. Si pastor lang ang nagbigay ng platform sa'yo. Pero ito, ganun nga. Ingrato ka. Wala eh. Hindi ka naman talaga totoong naglilingkod sa Pilipinas. At ngayon, ayan, pinagbili mo ang aming mahal na pastor sa Amerika. May timeline ka. Ngayon, may timeline ka na. Mula dito sa amin. Bakit? Okay, may mga pulis na. Ito yung mga pulis, palaging nandito. Palaging sumusugod. Ito ngayong gabi, ang dami na naming intel na natatanggap. Kayo ng mga pulis, mga law enforcers kayo, pero hindi nyo alam ang law. Because this government is already lawless. Mga pulis na dapat law enforcers, nagsabi na pupunta sila dito at hindi na sila susunod sa rule of law. Hala. Ang sinusunod nila, mga terorista na nga. Baliktad na ang mga pulis na ngayon ng terorista. So lulusob sila dito, tatapad na nila yung mga kingdom citizens na dito sa loob ng compound. Lulusob daw sila na 3,000 sila, no? Ganun na kasama, ganun na kamasahol, ganun na talaga tayo binaboy, na ang pamahalan ito, always si Dr. Lorraine sinasabi niya, he always look past all these officers and it always falls on the, I don't know, he's no longer president, Mr. Marcos. Hala. We are withdrawing our support from your presidency. Withdrawing our support. Kaya hahanda na kami. Sa pananawagan ko ito, alam na maririnig na ito ng lahat ng kingdom citizens. Hala, nag-withdraw na ng support ang KOJC. Hindi na natinawag na presidente si Marcos. Mr. Marcos na lang, Mr. Bongbong Marcos Jr. Naku, paano yan? 8 million? Ang dami ha? 8 million pupunta. Lulusob sa Malacanang para pababain sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Naku po. Pero wala pa namang statement ang Office of the President. Yung iba daw naghihintay na kay VP Sara. Humihingi ng tulong kay VP Sara. Sana daw ay may gawing action din si VP Sara tungkol dito. Naku mga bibig, let's continue. Dito sa Pilipinas at sa iba't ibang dako ng mundo. We are now withdrawing our support from you because of your betrayal of our beloved pastor, not only our beloved pastor, but the whole Philippines. Pinagbili mo na kami sa Amerikano pinaglilingkuran mo, doon ka. Lumayas ka dyan sa Malacanang. Bababa ka. This will be the night. Ito ang pabilo ng rebellion against sa pamahalaan. This lawless, evil regime of Bongbong Marcos Jr. So sa lahat ng mga Pilipino na may pagmamahal sa ating bansa, sa lahat ng mga kingdom citizens, sa lahat, sa Maisog, alam ko mananawagan din ang aming mga kasamahan dito. So hindi lang siya dapat ma-impeach. Kasi hindi naman talaga dapat ma-impeach. Bumaba ka na dyan. Bumaba ka na dyan. And the clock is ticking. You're running out of time. While there's still time, magbalot-balot ka na.
This time around, alam ko maraming nananawagan. Pero ito ang pananawagan na pakinggan mo. Kasi pananawagan na ito, hindi lang ng mga Pilipino. Because there are watchers in heaven. Sagad na ang kasamaan mo. Sagad na ang pagpapahirap mo sa Pilipinas. This country is sick because of you. The healing will start only if you are gone from your office. You don't deserve that office. You don't deserve the Filipinos who you do not even deserve our respect anymore. May naalala ko sa word na sick. Di ba one time nag-post si Direk Daryl Yap na may sakit ang Pilipinas. Ang sakit ay Marcos sick. Di ba? Naalala ko lang yung sinabi nito ba. So, tama nga si Direk Daryl Yap. May sakit ang Pilipinas. Ito ay nakakahawang sakit na natawag Marcos sick. PBBM sickness. Ako po. So yun, ito ngayon ang magiging tema ng presko na ito. Sa buong Pilipinas, magkaisa tayo. At muli, nananawagan ako, we are withdrawing our support from this regime, this evil, lawless, corrupt regime of Bongbong Marcos. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayun. Susundan po namin kagad ang panawagan na yon ng Kingdom of Jesus Christ. Labis-labis po ang pananagutang kriminal ng Marcos Jr. government. Ginawa niyang private army at walang sinusunod na batas ang Philippine National Police, partikular sa Davao. True. Ginawa niyang laboratorio ng Marsalonia ang Davao para lumpuin at paralisahin hindi lamang si Pastor Kibuloy, ang Kingdom of Jesus Christ, ang SMNI, kung hindi ang tinitingnan niyang threat sa kanyang pananatili sa poder, ang pananatili ng Vice Presidente bilang actively supported ng mamamayang Pilipino, si Vice President Sara Duterte at ang former President Rodrigo Duterte. Ang lahat ng ito ay dahil sa ambisyon ni Marcos Jr. ng asawa niya at ng pinsan niya na hindi na bumaba sa poder lagpas sa 2028. At ngayon pa lang, pinupundar na nila ang haligi ng pagsasamantala at pananakop sa poder. At isa sa kanilang unang sinubukang gawin ay ang paggamit ng abusado at iskandalusong poder ng Estado laban sa Kingdom of Jesus Christ at kina Pastor Kibuloy. Kaya marapat lamang at napapanahon na ang pagtindig ng buong kapanaligan at kasamahan ng Kingdom of Jesus Christ, mga mananampalataya nila at mga supporters sa buong daigdig, buong bansa, at pati sa naniniwala sa SMNI, sapagkat kami ay naniniwala, ako personally, at malamang marami din sa kasamahan ko sa panel na ito, si Marcos Jr. ay beyond redemption. Si Marcos Jr. ang pinagmumulan kung bakit mayroong mga abusado at walang kinikilalang batas at naghari-harian na mga alipores niya, kagaya ni Tambaloslos Abalos, DILG pa naman na sekretary, na sermonan ng kapwa-abogado niya sa harap ng Senado, magpapalusot pa at pananindigan pa niya ang kanyang illegal at wala sa batas na mga konsepto ng pamumuno ng kanyang opisina, partikular sa pag-supervise sa PNP. Kaya si Corporal Marbil, na siyang itinalaga nila ni Marcos, na pinuno ng chief ng Philippine National Police, at si Torre, itong patrolman Nick Torre, dito sa Davao, ay walang kinikilalang batas. At ngayon, habang kami nagsasagawa ng press conference, ay naghahanda si Torre, kasama ang armadong mga pulis niya, lulusubin ang mga compound ng Kingdom of Jesus Christ, mga sibilyan na nakatira dito, kabataan, kababaihan, at wala silang sasantuhin. Gagamitan nila ng baril at nakahanda ang ilang mga granada upang ito itanim na kunwari may mga explosives at armado sa loob ng compound para bigyang matuwid ang paggamit ng dugo at karahasan. Pangalawa, hindi natin masisisi ang Kingdom of Jesus Christ sa kanilang panawagan na bawiin ang suporta ng mamamayang Pilipino sa kanilang pangunguna upang patalsikin sa poder si Marcos Jr. sa pagkakaisa ng mamamayan. Sapagkat ngayon, habang nagsasalita kami, nakahanda na po silang wasakin ang mga gate at pribadong compound na ito. Nakahanda silang gumamit ng dahas at kapag may tumutol, hindi lamang nila pupusasan at ikukulong, kung hindi posible nilang barilin at mananagot na lang sa korte kung may mananagot. The breakdown of rule of law and the proliferation of mindset of lawlessness is because among the PNP of the presiding
officer nila. Walang iba, kundi si Marcos Jr. na walang alam at kinikilalang batas, kundi kagustuhan na mag-control ng puder at kayamanan the way naganap ito sa panahon ng kanyang ama. Okay, mga kabibig. Meron din ako ipapakita sa inyo, mga kabibig, ha? I don't know kung ano ang iyong komento tungkol dito. Nakita ko lang sa Twitter na sabi dito ni ni Police Regional Office 11, hindi aalis sa compound ng Kingdom of Jesus Christ ngayong araw hanggang hindi nahanap at naaaresto si Pastor Apollo Kibuloy. So, pakinggan natin. Nakatay ginatutukan no, sa radar sa PNP. Usahin na dapat ay mga specific areas. Ay confirm ka din dapat sa Pastor Apollo Kibuloy. Napakalaki ng lugar na ito. Hindi natin matatapos kaagad ang pag-search dito. Okay? Kasi naman mamaya isasama ko kayo para makita nyo rin. Okay? Magsasama ko ng mga media namin. Sir, how positive are we na naagad si Pastor Apollo Kibuloy? Nandyan yan. Tinatago lang nila. Sir, sorry sir, nakaplastar na po. Nagsisignal pa si Carlo Catiel ng gano'n, sabay bilang may babagsak na maghihimatay. Sir, yung sinasabi mo kayo, kita naman kanina sa camera eh. Kasi, kitang-kita yung senyas ni Catiel. Sabay, bagsak ng tao sa harap ko. Anong klase yun? Sir, sinasabi mo kanina na makakita ng gano'ng klase yung mga kalokohan. May radar, sir. Anong ibig sabihin yan, sir? Meron tayong life detector na ginagamit natin pag nag-collapse sa mga structures. Okay? Dati sniffing dog ang ginagamit natin para malaman kung may tao. Sa ngayon, meron tayong equipment dyan na pag inilagay natin dyan sa mga semento, malalaman natin kung sa kabila niyan may tao. General, confirm na may namatay daw po sa loob, miyembro. Hindi ko pa nalalaman kung wala pa report na nakakarating sa Sa itong radar, sir, nanatay na cancer, na heartbeat ba sa tao? may mga nakakita tayo, kaya lang negative. Hindi si Pastor na nakakita natin. Pero ano na yung mga facilities sa loob na nakiko talaga natin, sir? Na negative na walang... Ilan Pa naka-person? ang una natin ngayon ginagawa is scan lang. Scan natin. Pinakalam mo namin kung anong dito ang pwedeng pagtaguan. May namatay na. Kasi ito ay larong pagtaguan sa loob ng 30 hectares sa property na may kasama mga distraction ng mga miyembro niya. Paano kung may mga magtrabaho na maayos, sabi na mag-cooperate sila. Inukulo nila ang mga pulis ko. So, paano yan? Sir, ilan ka Wala akong idea pa. Sir, May sir. mga report tayo, wala pa tayong confirmation. Ilan naka-person? Hindi pa alam ni Nicolas Torre na meron nang namatay. Ganon, kabibig. So, ano ang iyong opinion tungkol dito, mga kabibig? Kailan ito matatapos? Kabibig, matatapos lang yan pag magsusurrender si Pastor Apollo Kibuloy. Pero yung sinabi kanina na delikado rin ang buhay ni Pastor Apollo Kibuloy. Di ba, mga kabibig? Kasi daw, binenta na ang buhay ni Pastor Apollo Kibuloy sa US. So yun lang, mga kabibig, ang ating latest lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Ano ang iyong komento tungkol dito? Okay, bye everyone. See you next time. Silent martial law na ba ang Davao? Katakot naman yan.